So let us pray. Salamat po, Ama, sa oras po na ito. O God, na minsan pa, Panginoon, kami po ay makikinig, O Diyos, ng inyong pong mga salita. Dalangin po namin ang inyong pong pangunguna, O God, at patuloy na pagtuturo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Dalangin namin that you will open, Lord, yung aming pong mga eyes, yung aming pong mga understanding, Panginoon, upang sa ganun, O Diyos, ay aming pong makita, maunawaan, Panginoon, lahat ng inyong pong mga panukala sa amin sa gabi po na ito. May taas ka, Ma, at patuloy na madakila sa lahat ng panahon. In Jesus' name. Amen. So mga kapatid, may connection po yung awitin dito po sa ating mga pinag-aaralan sa book ng Matthew. Kasi nga, di ba, the last time na nag-preach si Sister May Grace, maging dito po kay Pastora, lahat po ng theme na napag-aralan po natin, it is all about the kingdom of God. Yung kaharian ng langit. At napakaganda na doon po sa mga talinhaga na atin pong napag-aralan tungkol po sa natatagong kayamanan. Ang ganda po ng message noon. Kasi nga, yung sabi dito, ang kaharian ng langit ay katulad, sabi niya, ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Dito po sa chapter 13 verse 44. So, ini-explain po ng Panginoong Jesus na yung kaharian daw ng langit ay para siyang nakatagong kayamanang nakabaon. At kapag nakabaon yung kayamanan, hindi mo siya makikita, di ba? Hindi mo makikita yon unless you will dig. You will dig, maghuhukay ka, katulad ng isang ginawa po ng tao po na ito, na yung example po ng Panginoon, hinukay niya, kumbaga ito ay aksidente, di ba, na marahil nakita po niya, or aksidente na encounter po niya, nahukay po niya yung kayamanan po na yon, tapos agad din niyang tinabunan. Ang ginawa niya ay tuwan-tuwa siya, sabi dito, umalis siya, ibinenta niya yung lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yon. Bakit niya kailangan bilhin yung bukid na yon? Kasi nga nandun po yung kayamanan. So that speaks of our salvation, mga kapatid, when we found, diba, the Lord. Siya po yung ating kayamanan. Kasi sabi niya, ini-example niya yung kaharian ay katulad, sabi niya, ng kayamanan. Kapag nakita na natin yung kaharian ng Diyos, nakilala na natin yung King, walang iba kundi ang Panginoong Jesus, it is already a treasure. Diba? Ipagpapalit mo yung lahat. Ibebenta mo yung lahat. Makuha mo lang yung kayamanan na ito. Diba? Ilaksid mo amin sa Ilocano. Kumbaga, wawalain mo yung lahat. Ito na yung mas higit na priority mo, yung kingdom ng heaven. At yung pangalawa naman, dito, dito sa natatagong yaman, marahil hindi ka nagsisik eh. Katulad ko, hindi ako nagsisik that time. Pero dahil sa kakulitan ng kaibigan ko dati, umattend po ako doon po sa fellowship na yon. And I encounter yung songs na to, tapos yung preaching ng worker. Hindi ko naman ninais yun eh. Pero accidentally, I found it. I heard it. At yun na nagpakilala po ang Panginoon sa akin. So katulad po ng tao na ito, hindi sa kanya yung lupain. Di ba? Nakita lang niya, nahukay niya yung kayamanan na yun, kaya ipinagpalit niya yung lahat ng kanyang ari-arian, makuha lang yung kingdom na to. Ito po ba yung ating heart? Di ba? Ito po ba yung puso ng bawat isa po sa atin? Ito namang isa, naghahanap siya. Isa siyang negosyante. Diba? Hinahanap niya yung mamahaling perlas. At nung nahanap niya, marahil ito naman yung tao na punong-puno ng problema, gusto niyang makilala po yung Panginoon. Na-try niya na lahat, yung Scientology, na-try na lahat yung mga yoga, na-try niya na lahat yung
marahil naging Buddhist na siya, naging Cantonese na siya, di ba? Or naging Muslim na siya, naging Taoism na siya, di ba? Marami na siyang mga nasubukan, marahil. Katulad din po natin, nung tayo po'y naghahanap sa Panginoon, marami tayong sinubukan, di ba? Pero nung natagpuan natin, yung tunay na king, na nagmamay-ari po doon sa kingdom, anong ginawa ng negosyante na ito? Ganun din ang kanyang ginawa, ipinagbili niya yung lahat, makita lang, di ba? Ma-vote niya lang, makuha lang niya yung mamahaling perlas na ito. So yung kingdom ng heaven, mga kapatid, sinasabi po ng Lord, it is a precious thing. Very precious siya. Kaya kailangan sa isang tao na naghahanap po sa Panginoon, ay iingatan po ito. Nakahanda po ba ang bawat isa po sa atin na tatalikdan ng lahat ng bagay, ma-preserve lang yung ating pwesto sa kaharian ng langit. Ganun po kahalaga, no? Yung kingdom ng ating pong Panginoon. So dito, nakita rin po natin na nag-example din po ang Panginoong Jesus ng tungkol po sa lambat. Yung lambat marami nang nakuha. Marami ng mga isda, sabi dito, yung nakuha po doon sa lambat na iyon. Lamang, nakita po natin na may selection. Hindi lahat pupunta sa kingdom. Hindi lahat pupunta sa kaharian ng langit. May selection. At sinasabi po dito, yung mga magagandang isda, ihihiwalay mula doon po sa masama. Yung mga masasamang isda, yun po yung ihahagis, sabi dito, sa naglalagablab na apoy. Sila yung hindi mapipili. Kahit naman sa literal na di ba, pangingisda, sino po sa inyo yung may job ng pangingisda? Di ba? Hindi mo pipiliin yung yung sira-sira ng isda, di ba? Hindi mo pipiliin yung isda na patay na. Di ba? Lumaki na yung lahat-lahat, lumuwa na yung mata, yung hasang hindi mo na mahawakan, hindi mo yung pipiliin. Katulad din po yun sa kingdom ng God, ang pipiliin niya ay kung ano yung maganda at kung ano yung mabuti. So yun po yung mga nakita natin na binanggit, di ba, ng ating Panginoong Hesus. So dito po sa chapter 13, pa rin po tayo, verse 53, ang sabi po dito, umalis si Jesus mula roon, matapos niyang isalaysay ang mga talinhagang ito. So upon hearing all this explanation ng Lord regarding po sa kingdom niya, regarding sa kung paano po niya itinuro sa kanila yung kahalagahan ng kingdom na ito po ay isang kayamanan, ito po ay isang mamahalin. Pag sinabi mong mamahalin, kapatid, di ba, kahit naman sa isang damit, hindi lang hindi kokonting pera, di ba, yung kailangan. Maraming sakripisyo yung kakailanganin mo, di ba, para lang makapagpatuloy ka, di ba, makuha mo, mabolt mo yung mamahaling bagay nito. Ganun pala yung description ng Lord tungkol sa kanyang kingdom. Kaya, ma-warn lang ang bawat isa po sa atin on how we treat yung kingdom ng God. Ang kingdom ng Lord on earth is the church. Yung universal kingdom ng ating Panginoon. At mula din po dun po sa kalangitan, kung sino po yung mga makakapasa sa pamantayan po ng Diyos dito sa kanyang kingdom sa earth, ay siya rin po yung, kaya nga thy kingdom come, sabi ng Lord Jesus, diba, ni Jesus, thy will be done on earth as it is in heaven. Dito pinipili kung sino po yung mga papasok sa kingdom ng God. So malis si Jesus doon, ano ngayon yung response ng mga tao? Mula po doon po sa mga pagtuturo na kanya pong ginawa. Sabi ni Pastora, meron daw tayong prayer meeting, kaya bibilisan ko. Sabi dito, umuwi siya sa kanyang bayan, saan? Sa Nazaret. At nagturo sa kanilang sinagoga. Nagturo sa kanilang sinagoga. So makikita lang natin si Jesus na very
tawag doon, very busy. Productive lagi yung kanyang araw. Pero akong pinapanood na vlog, Sister May, gusto akong tawa. Pero kung pinapanood na vlog, everyday yon. Lagi niyang sinasabi, dapat productive yung araw natin. Sabi niya, tapos nag-vlog siya, tapos sasabihin niya, tapos na naman yung isang nangyari na ito. Sabi niya gano'n, very productive yung ating araw ngayon. So sabi ko, habang pinapanood ko siya, sabi ko, makaya yung productive na ginagawa ko. Parang pare-parehas lang naman, di ba? Productive, napakain ko na si Lolo, di ba? Very productive din. Sabi ko, mag-vlog din kayo ako, di ba? Pare-parehas lang. Kaya lang baka magsawa yung iba, di ba? Kasi yun na lang yung content mo, di ba? Sa loob ng bahay. Pero makikita natin si Jesus, yung productivity ng kanyang ginagawa. Di ba? Katatapos lang niyang magturo sa napakarami pong mga tao. Ngayon, pumasok siya ulit doon po sa kanya, sa sinagoga. Di ba? Doon po sa kanyang bayan, walang iba kung hindi sa Nazareth. At sabi dito, nagtaka ang mga nakikinig sa kanya. Kaya kanilang itinanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Sa ibang mga version, sa ibang mga books, mga kapatid, makita po natin, di ba na sa Nazareth, mayroong account doon na nagturo po ang Panginoong Jesus. Pero, nung sinabi niya na fulfill na sa araw na ito, yung sinabi ng scripture na binasa po niya, nagalit po ang mga taga Nazareth. Nagalit yung mga nasa sinagoga. Hindi po siya pinakinggan. Ang sinasabi po sa kanya ay paglapastangan po iyon sa Diyos, sapagkat kiniklaim po ng Panginoong Yesus na siya po ang Messiah or siya ay kapantay, di ba, ng ating Diyos. At kung titignan natin, di ba, kahit naman po sa atin, upon hearing yung mga talinhaga na ito, ano yung inyong response? Na-develop po ba sa atin yung pananampalataya? Or na-develop sa atin yung sinasabing unbelief? Hindi pananampalataya. Dito makita po natin, alam niyo po, dito po sa Hebrews, tignan natin, dito sa Hebrews 11, ito po ay record ng mga tao na nanampalataya sa Diyos. Napakarami pong mga tao yung sinasabi po dito. Si Abel, nang dahil sa kanyang pananampalataya, nag-alay siya ng mabuting handog. Dahil yun sa pananampalataya niya sa Diyos. Si Enoch, na hindi nakaranas ng kamatayan, sabi niya, hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi na sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Dahil sa pananampalataya. Lahat ng mga ginawa ng mga people of faith dito po sa chapter 11 ay dahil sa pananampalataya. Si Noah ay nag-build po siya ng isang malaking barko, sabi dito, nang dahil sa pananampalataya. Hindi pa niya nakita na darating po yung baha. Pero nang sinabi ng Diyos sa kanya na magkakaroon ng baha, nag-build po siya. Nakinig po siya, di ba, sa Panginoon. Si Abraham, sumunod siya, di ba, sa Lord. Nung sinabi na ialay niya yung kanyang anak, inialay niya. Gusto niyang ialay, di ba, sa Panginoon. Si Sarah, nang dahil sa pananampalataya, si Abraham, nang dahil sa pananampalataya, ay nagkaroon po sila ng anak ni Sarah kahit sa panahon, di ba, ng kanila pong katandaan. And so many other people na kung saan makikita po natin nang dahil sa pananampalataya, sumunod po sila sa Panginoon. Ang tanong doon, meron po ba tayong pananampalataya sa Diyos? Kasi lahat ng pinananampalatayanan, hindi pa nakikita. Lahat ng mga nandito po sa scriptures, hindi natin nakita. Hindi tayo witnesses. At kahit naman nakita na,
nitong si Judas, nang dahil doon po sa kanyang unbelief, hindi po siya nakasunod, di ba, sa Panginoon. Sino pa yung mga tao nang dahil sa kanilang unbelief, hindi po sila nakasunod sa Panginoon. Sa book ng Judges, di ba, ang daming mga tao ang hindi po nakasunod sa Lord kasi hindi sila naniwala, di ba, sa Panginoon. Ano po ba yung nagagawa ng unbelief? Ano po ba yung nagagawa ng unbelief? Dito, makikita po natin dito na alam po natin na sinabi po ng mga tao doon po sa sinagoga po na yon, yung mga tao na kasama ng Panginoong Jesus, mga kilala niya po yung mga tao na nandito sa sinagoga po na ito, hindi sila naniwala sa Kanya. Grabe po yung kanilang unbelief. Ang sinabi nila, nagtaka sila sa mga narinig sa Kanya. Pinagtataka nila kung ano yung kanilang narinig. No? Makikita po natin na kapag may unbelief po yung isang tao, blurred yung lahat ng bagay sa kanya. Bine-blurred kasi ng unbelief kung ano yung totoo. Alam nila na ang Panginoong Jesus ay nagtuturo ng patungkol sa Diyos. Pero dahil doon po sa kanilang unbelief, ay hindi po nila tinanggap, di ba, ang Panginoong Jesus. Nagtataka sila, Nagtataka sila kung saan siya kumuha, di ba, ng ganung karunungan. At kapag hindi sila naniwala, di ba, sa Panginoong Jesus, kasi hindi nila makita, maraming tao kasi hindi nakakakita sa kingdom ng God. Kahit anong gawin mo na pagtuturo sa kanila, blurred. Bakit blurred? Hindi nila nakikita ng maliwanag ang kingdom ng Lord. Bakit? Dahil doon po sa mga kasalanan na kanila pong iniingatan. Ayaw po nilang isuko ito, di ba, sa Panginoon. At kapag ganun po yung mindset ng isang tao, kapag ganun po yung kanyang buhay, makikita po natin na i-divert niya kung ano yung totoo. At makikita natin dito na ginawa nila, sabi dito, hindi ba siya ang anak ng isang karpintero? Imbes na mag-focus sila doon sa message ng Panginoon, imbes na mag-focus sila doon sa sinasabi ng Lord about His kingdom, alam mo kung anong nakita nila? Di ba ito yung anak ng isang karpintero? Sabi niya, hindi ba si Maria ang kanyang ina? At si Santiago, Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid. Si Jude yun hindi yun si Judas Iscariote, si Jude. No? Dinivert po nila kung ano yung totoo. Kumbaga irrelevant yung response nila. So every time na meron po tayong naririnig tungkol po sa salita ng Panginoon, tungkol po sa kanyang kingdom, ano po yung ating response? Kumusta yung pag-church mo, sis? Nako, ang ingay ng drums. Diba? Dinivert sa ibang bagay. Instead na nag-focus doon sa message ng Lord, hindi ko talaga marinig yung kanta kasi ang ingay ng mga instrumentalist. Iba yung nakita. Ang ingay ng sister, nakaka-disturb. Picture ng picture, selfie ng selfie, ang ingay ng cellphone. Yun po yung mga dalas na nakikita ng mga tao na hindi nakafocus sa pagsamba. Diba? Sa paglilingkod sa Diyos. Irrelevant yung kanilang mga response. Sino ba itong tao na ito? Kilala natin siya Sabi niya, pero, sabi dito, taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae. Di ba? Saan kaya niya natutunan ang lahat ng mga iyan at siya'y hindi nila pinaniwalaan? Walang kapit, di ba? Yung mga binabahagi sa kanila, di ba, ng Panginoon. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, sabi dito, ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sa sariling sambahayan. Ang isang propeta ay ginagalang kahit saan,
maliban sa kanyang sariling bayan at sa sariling sambayanan. Ni-reject po ang Panginoong Jesus doon po sa lugar ng Nazareth. Common po yung mga tao na nandoon sa kanya. Maybe common family, di ba? Maybe mga pinsan niya, mga kaibigan niya, pero hindi po sila naniwala sa kanya. Kaya kung si Jesus hindi pinaniniwalaan, may mga pagkakataon din sa buhay natin na nagbabahagi tayo, pero hindi rin tayo pinaniniwalaan. Kapag nagbabahagi po ba kayo sa inyong mga pamilya, ano po yung kanilang response? Ano yung madalas po nila na response? No, it will take time sometime. Diba? It will take time. At sa pamamagitan po ng pananampalataya na hindi po natin iiwanan, diba? Katulad po ng Panginoong Yesus na hindi po niya iniwan ang pananampalataya na meron siya. Nagpatuloy po siya, diba, sa kanyang pong ministry. At alam po ba natin na ang kanyang ina ay present nung siya po ay nagpakita, diba, pagkatapos po ng kanyang kamatayan. At maging ang kanyang kapatid na si Santiago ay naging head ng Jerusalem Church. So hindi nanatili yung kanyang family na hindi naniwala sa kanya. Basta magpatuloy lang tayo, that is the message. Magpatuloy lang tayo, makikita rin nila yung pagbabago ng buhay natin. Makikita rin nila. Medyo mahirap nga lang pag malayo tayo, di ba? Kasi kahit naman lagi kayong nagbi-video call, hindi naman nila nababantayan, di ba, yung lahat ng ating ginagawa. Pero magpatuloy lang tayo dahil, sabi dito, sa pananampalataya. At sabi dito, at dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. So yung unbelief, mga kapatid, is very harmful. Sapagkat kung hindi ka naniniwala, hindi tayo naniniwala sa Panginoong Jesus, hindi natin mararanasan yung himala. Hindi natin mararanasan yung kanyang pagkilos. Paano naman siya kikilos? Hindi ka nga naniniwala. Kumikilos ang Diyos sa mga tao na naniniwala. Kumikilos ang Panginoong Jesus ng kanyang mga himala sa mga tao, especially sa mga tao na naniniwala. May mga instances na gumagawa po siya ng mga miracles and wonders sa isang tao na hindi naniniwala at pagkatapos nun ay yung response ng tao yung kanya pong tinitignan. Naniniwala ka ba? Katulad ng isang bulag, di ba? Sabi niya, naniniwala ka ba na mapapagaling kita? Ang sabi ng bulag, opo, naniniwala ako. At siya'y pinagaling ng Diyos. Ang question po, mga kapatid, sa atin sa gabi na ito, naniniwala rin po ba tayo na ang Panginoong Jesus ang siya nating tagapagligtas? Naniniwala po ba tayo na ang Panginoong Jesus siya ang ating Lord? At kung naniniwala po tayo, mahalin po natin ang kanyang gawain. Mahalin natin ang kingdom ng God. So let us pray. Salamat po, God, sa oras po na ito na inyo pong ipinagkaloob, Panginoon, sa amin. Upang minsan pa ay makita namin ang kahalagahan, O God, ng inyo pong kaharian. Dalangin po namin ang bawat isa po sa amin ay huwag mapagod, Panginoon. Huwag titignan, O Diyos, ang mga balakid, ang mga pagsubok, Panginoon, sa buhay na ito. Bagkus, dalangin po namin na ang aming pong pananampalataya ay palagi, O Diyos, na maitataas, Panginoon. Maitataas po yung antas, Panginoon, ng aming pagtitiwala, O God, sa inyo. Maraming salamat na hindi po ninyo kami iniiwan, Panginoon, at hindi po ninyo kami pinababayaan. Dalangin namin ang aming mga buhay ay maisama, Panginoon, sa inyong listahan ng mga tao, Panginoon, nang dahil sa aming pananampalataya, kami po ay nagpatuloy, kami ay nagtagumpay na lumakad, Panginoon, papunta, O Diyos, sa inyong kaharian. At Ama, nagpapasalamat kami na kayo po yung Diyos namin,
na nag-iingat sa bawat isa po sa amin. Ano man yung mangyayari sa kapaligiran po namin, ano man yung mangyayari sa mundo po na ito, dalangin namin na hindi po kami bibitaw, O God, sa inyong mga pangako, Panginoon. Hindi po kami bibitaw, O Diyos, sa aming pagkakilala, Panginoon, sa inyo. Hindi po kami mapapagod, Panginoon, sa aming paglilingkod, O God, hanggang sa huling hininga, Panginoon, ng aming pong mga buhay. Dalangin po namin na palakasin po ninyo ang bawat isa po sa amin. Palaging paalala ang inyong pong pag-ibig, Panginoon. Dalangin namin ang banal niyo pong Espiritu, siyang patuloy na magko-convict sa bawat isa po sa amin every time that we go on sinning, Panginoon. Every time na may mga unbelief po kami, help us in our unbeliefs, Panginoon. Upang sa ganon, O Diyos, ay tunay na makita po namin ang kahalagahan, O Diyos, ng lahat ng bagay. Ang pinakamahalaga, ang pinaka-importante, Panginoon, sa buhay na ito ay yung makilala ka, Panginoon. Tanggapin ka, O Diyos, at paglingkuran, Panginoon, sa amin pong mga buhay. We also pray na sa amin pong mga families, O God, patuloy nga hawakan po ninyo ang bawat isa, Panginoon, at palagi na patuloy po namin dalangin na sila ay maabot, O Diyos, ng inyong pong mabuting balita, Panginoon, ng kaligtasan. We pray for those people, O Diyos, na inyong pong mga lingkod sa mga lugar na nandoon ang aming pong mga pamilya, na abutin nga po sila, Panginoon, ng mga ito, O God, upang sa ganon ay mapakinggan sa pamamagitan ng hearing, O God, sa pamamagitan ng kanilang pakikinig, O God, sa inyo pong salita ay made-develop, Panginoon, sa kanila ang pananampalataya. At ang pananampalataya na ito, O Diyos, ang siya magdadala po sa kanila sa inyo pong kaharian. At nagpapasalamat kami na sa mga oras po na ito, Panginoon, kayo po mula po dyan sa inyong trono, nakikita po ninyo ang bawat isa po sa amin. Kung may nakikita man po kayo sa kalagitnaan namin na punong-puno ng unbelief, O God, dalangin namin na inyong mga miracles and wonders ang siyang aming po ipakita, Panginoon, sa tao po na yon, upang sa ganun makita niya ang katotohanan patungkol sa inyo. At kung doon po sa mga maliliit na pananampalataya, O Diyos, dalangin po namin that you will also work with them, O God, na manangan, O Diyos, hilingin sa inyo, Panginoon, ang kalakihan, O God, ng pananampalataya na ibibigay po ninyo. At maging doon po sa mga kapatid na broken, O God, dahil sa mga sitwasyon sa buhay na ito, dalangin po namin, magpatuloy po sila na ang mga testings po na ito ay gagamitin po namin, O God, upang mapalakas, O Diyos, ang aming pagtitiwala sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong salita. At sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen.